Kamusta aking mga kahangahangang ginang? Ako si Dr. Mila De La Paz. Sa loob ng mahigit 30 taon, nabigyan ako ng malaking pribilehiyo na maglingkod bilang isang gynecologist na may espesyal na focus sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang maganda komplikado at madalas na hindi nauunawa ang mga kabanata ng buhay pagkatapos ng edad na sinto. Libo-libong kababaihan na ang nakausap ko sa pribadong silid ng aking klinika sa Makati Medical Center. Pinakikinggan ang kanilang mga kwento, kanilang mga alalahanin at kanilang mga tagumpay. At sa mga dekadang yon, isang paulit-ulit na sitwasyon ang aking napansin, isang pattern ng tahimik na pagtitiis ng mga gawaing may mabuting intensyon na sa kasamaang palad ay nagdudulot ng higit na pinsala kaysa kabutihan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga pinakaugat na ninyong self-care routine, mga bagay na marahil ay ginagawa ninyo sa loob ng kalahating siglo ay maaring mismong pinagmumulan ng matagal ng iritasyon, discomfort at maging sakit na nararanasan ninyo sa inyong pinakapribadong bahagi. Nakakagulat na isipin, hindi ba mula pagkabata, itinuro sa atin na ang pagiging malusog ay katumbas ng pagiging sumisirit sa linis, na dapat maging matatag sa harap ng hirap, at pagdating sa isang tiyak na edad, ang ilang bahagi ng ating katawan ay simpleng tapos na nagampanan na nila ang kanilang layunin at ngayon ay kailangan na lang nating tiisin ang kanilang paghina. Narito ako ngayon upang sabihin sa inyo ng walang pag-aalinlangan na isa ito sa mga pinakalaganap at pinakamapinsalang kasinungalingan sa kalusugan ng kababaihan. Ang inyong katawan ay hindi isang makina na may expiration date. Ito ay isang buhay at nagbabagong ecosystem na karapat-dapat at nangangailangan ng maingat at edukadong pangangalaga sa bawat yugto ng buhay. Ang inyong intimate health ay hindi basta-basta nagtatapos sa menopause. Pumapasok lamang ito sa isang bagong yugto na may bagong hanay ng mga pangangangailangan. Ang pagwawalang bahala sa mga pangangangailangang ito o ang paggamit ng mga makalumang paraan ng paangangalaga ay parang sinusubukang magpatubo ng isang magandang rosas sa maling lupa at walang tubig, tiyak na malalaanta ito. Ngayon gusto kong alisin ang tabing sa tatlo sa mga pinakamalaking pagkakamali sa self-care na nakikita kong ginagawa ng mga kababaihang lampas, sista araw-araw. Hindi lang natin tutukuyin ang mga ito. Wawasakin natin ang lumang pag-iisip, uunawain ang siyensya sa simple at direktang paraan at papalitan ng mga mapaminsalang gawi ng mga banayad at epektibong aksyon na maaari ninyong simulan ngayong gabi. Ito ay hindi tungkol sa pagsisisi o hiya sa mga nakaraang gawi. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan para sa inyong kinabukasan. Ang una at marahil pinakakaraniwang pagkakamali na aking nakikita ay nag-uugat sa isang malalim na kulturang ideya, ang paniniwalang ang sumisirit sa linis, ang layunin para sa feminine hygiene. Mula nang matuto tayong maligo, nang mag-isa pinalilibutan na tayo ng mga patalastas para sa mga mabangong sabon floral scented na bubble bath, pabangong sabong panlaba, at isang buong industriya ng mga feminine hygiene, product na nangangakong iiwan tayong sariwa tulad ng araw ng tag-araw. Sa loob ng maraming dekada, marahil ay ginamit ninyo ang inyong karaniwan at mabula na sabon o body wash para linisin ang buong katawan, kasama na ang inyong vulva sa paniniwalang tama ang inyong ginagawa. Maaaring gumagamit pa kayo ng bimpo para sa masigasig na pagkuskos sa pag-aakalang yon ang paraan para masigurong malinis. Ang paraang ito bagamat nagmula sa kagustuhang maging malinis ay salungat sa maselang biyolohiya ng inyong katawan pagkatapos ng menopause. Bago ang menopause, ang inyong mga tissue sa ari at vulva ay suportado ng sapat na supply ng estrogen. Ang estrogen ay isang milagrosong hormone. Tumutulong itong mapanatili ang kapal pagkaelastiko at kaasiman acidity ng mga pader ng inyong ari.
Ang kaasiman na ito ay lumilikha ng isang proteksyon na kapaligiran kung saan ang mga mabuting bakterya, lalo na ang isang uri na tinatawag na lactobacilli, ay maaaring dumami. Ang mga mabuting bakterya na ito, ang inyong personal na mga bantay na gumagawa ng lactic acid na nagpapanatili sa mababang pH ng ari, nasa 3.8 hanggang 4.5, at pinipigilan ang sobrang pagdami ng masasamang bakterya na maaaring magdulot ng mga impeksyon tulad ng bacterial vaginosis o yeast infections. Pagkatapos ng menopause, habang bumabagsak ang antas ng estrogen, nagbabago ang buong sistemang ito. Ang mga pader ng ari ay numinipis, nawawalan ng pagkaelastiko at nababawasan ng kaasiman. Ang kondisyong ito na kilala bilang genitourinary syndrome o menopause GSM ay ginagawang mas marupok at madaling mairita at maimpeksyon ang tissue. Ngayon isipin ninyo na maglalagay kayo ng isang matapang at alkaline na sabon sa bagong maselang kapaligiran na ito. Karamihan sa mga sabong pangkatawan ay may pH na 9 hanggang 6 na sobrang alkaline kumpara sa nais na acidic na estado ng inyong vulva. Ang paggamit ng mga sabon na ito ay parang paglalagay ng malakas na pamatay damo sa isang maselang hardin. Tinatanggal nito ang inyong natural na mga protective oil at pinupuksa ang natitirang populasyon ng mabubuting bakterya na nag-iiwan sa inyo na walang proteksyon. Ang pagkasirang ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatandang kababaihan ang nagrereklamo ng palaging pangangati, paghapdi at pakiramdam ng pagkatuyo na tila walang anumang lotion ang makalulunas. Ang solusyon sa kabutihang palad ay simple at napakabanayad. Oras na para hiwalayan ang inyong sabon kahit man lang para sa inyong pribadong bahagi. Ang nag-iisang pinakamahusay na paraan upang linisin ang inyong vulva ay sa pamamagitan ng maligamgam na tubig lamang. Ang inyong ari ay isang organ na may sariling kakayahang maglinis. Hindi ito nangangailangan ng panloob na paglilinis o pagdouche na isa pang napakapinsalang gawain na tumatanggal sa lahat ng mabubuting bakterya. Para sa panlabas na bahagi ang vulva, sapat na ang isang banayad na pagbanlaw ng tubig tuwing kayo ay naliligo. Kung sa tingin ninyo ay kailangan ninyong gumamit ng cleanser, dapat kayong pumili ng isa na partikular na idinisenyo para sa pribadong bahagi na pH-balanced, walang pabango, at hypoallergenic. Maghanap ng mga produkto na may simpleng listahan ng sangkap na madalas matatagpuan sa inyong lokal na butika. At pakiusap, itigil na ang paggamit ng bimpo sa lugar na ito. Ang magaspang nitong tekstura ay maaaring lumikha ng napakaliliit na sugat sa maninipis na tissue na nagiging daan para sa impeksyon. Gamitin lamang ang inyong malinis na kamay at isang banayad na haplos. Ang pagbabagong ito ay umaabot din sa inyong labahan. Labhan ang inyong mga salawal sa sabon na walang tina at pabango at iwasan ang mga fabric softener at dryer sheet para sa inyong mga damit panloob dahil ang mga kemikal na naiiwan mula sa mga ito ay maaaring maging pangunahing sanhi ng iritasyon. Naaalala ko ang isang pasyente ko, isang kaibig-ibig na 72 taong gulang na babae mula sa Cebu na nagngangalang Margarita. Siya ay masugid na hardinera at isang masiglang miyembro ng kanyang komunidad, ngunit sa loob ng halos 5 taon, pinahirapan siya ng isang paulit-ulit at nakakabaliw na pangangati. Sinubukan niya ang lahat ng over-the-counter na cream at ointment na mahahanap niya. Lumapit siya sa akin bigo at nahihiya kumbinsido na mayroon siyang sakit na walang lunas. Sa aming konsultasyon, tinanong ko siya tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ipinagmamalaki niyang sinabi sa akin na gabi-gabi siyang nagbababad sa mahaba at mainit na bubble bath gamit ang kanyang paboritong lavender-scented bath bombs para ma-relax ang kanyang mga nananakit na kalamnan mula sa paghahardin. Ito ang kanyang pinakaiingat-ingatang ritual. Sa pinakamahinahong paraan, ipinaliwanag ko kung paano ang kombinasyon ng mainit na tubig, matapang na sabon mula sa bath bombs, at mga pabango ang malamang na salarin.
Nag-aalinlangan siya, ngunit pumayag siya sa isang 2 linggong hamon. Maligamgam na shower lang, tubig lang ang gagamitin para linisin ang kanyang vulva at paglipat sa isang laundry detergent na walang pabango. Nang bumalik siya para sa kanyang follow-up, may luha sa kanyang mga mata. Wala na po, Dotra Dela Paz, sabi niya. 5 taon ng paghihirap at bigla na lang nawala. Ang kanyang kwento ay isang makapangyarihang testamento na minsan ang pinakamabisang solusyon ay hindi isang malakas na gamot, kundi isang simple at banayad na pagbabago. Ngayon, sandali akong hihinto para kumustahin kayong lahat na nakikinig. Nakaka-relate ba kayo sa kwento ni Margarita? Kasalukuyan ba kayong nakararanas ng hindi maipaliwanag na pangangati, paghapdi o iritasyon? Marahil ay matagal na ninyong ginagamit ang parehong mga produkto sa kalinisan ng hindi namamalayan na maaaring nag-aambag ito sa inyong discomfort. Walang dapat ikahiya rito. Ginagawa lang natin ang ating nalalaman. Kung nakatulong at nagbukas ng inyong isipan ang unang puntong ito, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito angkop sa inyo o sa tingin ninyo ay maaaring mas mapabuti pa, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga habang nagsusumikap akong gawing mas kapaki-pakinabang ang impormasyong ito para sa inyo. Ang ikalawang malaking pagkakamali ay mas isang kaisipan kaysa isang pisikal na kilos, ngunit ang mga kahihinatnan nito ay kasing lalim din. Ito ay ang tahimik na pagtanggap sa discomfort bilang isang hindi maiiwasan at hindi mapag-uusapang bahagi ng pagtanda. Ito ang babaeng nakararanas ng matinding sakit tuwing nakikipagtalik, ngunit walang sinasabi sa kanyang partner o doktor sa paniniwalang tapos na ang bahaging iyon ng buhay ko. Ito ang babaeng palaging nagsusuot ng panty liner dahil tumatagas ang kaunting ihi tuwing umuubo o tumatawa at binabaliwala ito bilang ganito talaga pagkatapos manganak. Ito ang babaeng nakakaramdam ng patuloy na panunuyo at paghapdi sa ari, ngunit sinusubukan na lang itong baliwalain, nagtitiis at nagpapatuloy. Ang pagiging matatag na ito, bagamat madalas na pinupuri bilang tanda ng lakas sa mga nakatatandang henerasyon, ay aktibong nakakasama sa inyong pisikal na kalusugan, emosyonal na kapakanan, at sa inyong pinakapribadong mga relasyon. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng pagtugon sa mga sintomas na ito. Pag-usapan natin ang masakit na pakikipagtalik, isang kondisyong medikal na kilala bilang dyspareunia. Dahil sa pagkawala ng estrogen na ating tinalakay, ang mga tissue sa ari ay hindi lamang numinipis, kundi nababawasan din ang lubrication. Ang katawan ay gumagawa ng mas kaunting natural na basa at ang mismong kanal ng ari ay maaring umikli at kumipot. Ang pagsubok na makipagtalik ng walang sapat na lubrication sa ganitong estado ay hindi lamang hindi komportable. Maaari itong maging napakasakit at maaring magdulot ng pagkapunit at pamamaga. Ito ay hindi isang isyong psikolohikal. Ito ay isang pisyolohikal na isyu. Kapag masakit ang pakikipagtalik, ang natural na tugon ay iwasan ito. Ito ay maaring humantong sa sunod-sunod na negatibong emosyonal na kahihinatnan, pagkawala ng koneksyon sa inyong partner, pakiramdam ng pagkakasala o kakulangan, isang dagok sa inyong self-esteem, at ang pagluluksa sa isang bahagi ng inyong buhay na dati ninyong ikinatutuwa. Gayun din ang urinary incontinence. Pagtagas ng ihi ay hindi isang maliit na abala. Ang takot na magkaroon ng aksidente ay maaaring maging sanhi upang iwasan ng mga kababaihan ang mga sosyal na aktibidad na gusto nila, tulad ng mga exercise class, mahabang paglalakad, kasama ang mga kaibigan o pakikipaglaro sa kanilang mga apo. Maaari nitong diktahan ang inyong pang-araw-araw na buhay, pinapamapa sa inyo ang bawat banyo sa isang lakad at nagdudulot ng patuloy na pagkabalisa. Ang matagal na panunuyo, kahit sa labas ng konteksto ng sexualidad, ay maaaring gawing hindi komportable ang pag-upo
o kahit ang pagsusuot ng salawal na nakakaapekto sa kalidad ng inyong buhay mula umaga hanggang gabi. Ang pagwawalang bahala sa mga isyong ito ay hindi tanda ng lakas. Ito ay isang pagsuko ng kagalakan. Ang solusyon ay nagsisimula sa isang radikal na pagkilos ng pagtataguyod sa sarili. Kailangan ninyong magsalita. Hindi kayo matutulungan ng inyong doktor sa isang problemang hindi nila alam na umiiral. Hindi ito mga nakakahiyang reklamo. Ang mga ito ay mga lehitimong medikal na sintomas na may mabisang mga lunas. Para sa panunuyo ng ari at masakit na pakikipagtalik, ang solusyon ay maaaring kasing simple ng isang dalawang bahaging paraan. Una, para sa agarang ginhawa sa panahon ng sexual na aktibidad, isang mataas na kalidad na water-based lubricant ang hindi mapag-uusapan. Iwasan ang mga produkto na may glycerin warming agents o pabango na maaaring magdulot ng iritasyon. At pakiusap, huwag gumamit ng petroleum jelly o oil-based na mga produkto dahil maaari nilang ikulong ang bakterya at hindi malusog para sa ecosystem ng ari. Ang ikalawang bahagi ng paraan ay isang vaginal moisturizer. Hindi tulad ng lubricant na ginagamit sa panahon ng pakikipagtalik, ang isang moisturizer tulad ng Replens o KY Liquibeads ay ginagamit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ng regular. Dumidikit ito sa tissue ng ari at nagbibigay ng pangmatagalang basa na tumutulong na maibalik ang ginhawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Para sa maraming kababaihan, sapat na ang mga over-the-counter na option na ito. Ngunit para sa katamtaman, hanggang malubhang sintomas ng GSM, ang pinakamahusay na paggamot ay ang low-dose vaginal estrogen. Ito ay nasa anyo ng mga cream, maliliit na tableta o isang nababaluktot na singsing na inilalagay sa loob ng ari. Ito ay hindi katulad ng systemic hormone replacement therapy. Naghahatid ito ng napakaliit at ligtas na dosis ng estrogen direkta sa mga tissue ng ari, kung saan ito kailangan na may kaunting pagsipsip sa iba pang bahagi ng katawan. Gumagawa ito ng kababalaghan upang muling buuin ang kalusugan ng tissue, ibalik ang lubrication, at baligtarin ang masakit na pagbabago ng atrophy. Para sa urinary incontinence, ang unang hakbang ay madalas na isang referral sa isang pelvic floor physical therapist na maaaring gumawa ng mga himala. Hayaan ninyong ikwento ko si Leonora, isang 80 taong gulang na pasyente na nakita ko ilang taon na ang nakalipas. Pumunta siya para sa kanyang taunang pagsusuri at habang papaalis na siya, nag-atubili siya sa pinto. May isa pa po, doktora, sabi niya nakatingin sa sahig. Kami po ng asawa ko, halos 3 taon na kaming hindi nagsasama. Ipinaliwanag niya na naging napakasakit nito na napapapiksi na lang siya kapag sinusubukan pa lang siyang hawakan ng kanyang asawa. Sobra siyang nahihiya at sigurado na ito na ang katapusan ng kanilang pisikal na relasyon, kaya't hindi niya sinabi sa asawa niya ang totoong dahilan. Hinahayaan itong maniwala na hindi na lang siya interesado. Ang kanyang asawa naman ay nakaramdam ng pagtataboy at pagkalito. Isang malaking distansya ang namagitan sa kanila pagkatapos ng 60 taon ng isang mapagmahal na pagsasama. Gumawa ako ng isang banayad na pagsusuri at kinumpirma kong mayroon siyang malubhang vaginal atrophy. Sinimulan ko siya sa isang low-dose vaginal estrogen cream at nagrekomenda ng isang mahusay na lubricant. 4 na buwan. Pagkatapos bumalik siya para sa isang check-up at ibang babae na siya. Nagniningning siya. Para kaming bagong kasal, bulong niya habang hinihigpitan ng hawak sa aking kamay. Hindi ako makapaniwala na muntik ko nang hayaang masira ng katahimikan ang 6 na dekada ng pag-ibig. Ang kanyang kwento ay isang makabagbag damdaming paalala na ang inyong ginhawa, ang inyong kasiyahan at ang inyong mga relasyon ay karapat-dapat ipaglaban. Kaya hayaan ninyo akong magtanong, kayo ba o isang taong kilala ninyo ay nagpapakataatag sa isang discomfort na nagnanakaw ng inyong kagalakan? Tinanggap nyo na ba ang sakit o pagtagas bilang inyong bagong normal? Ang pag-amin dito ang unang hakbang
tungo sa pagbawi ng inyong ginhawa at kumpiyansa. Kung ang seksyon na ito ay nag-udyok sa inyo na mag-isip ng iba tungkol sa mga sintomas na maaaring matagal ninyo nang binabaliwala, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ang payo na ito ay hindi angkop o maaaring mas mapabuti pa, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong tapat na feedback ay nakakatulong sa akin na mas maunawaan ang inyong mga pangangailangan. Ang huling kritikal na pagkakamali na nakikita ko ay ang kumpletong pagpapabaya sa isang nakatago, ngunit mahalagang hanay ng mga kalamnan ng inyong pelvic floor. Maraming kababaihan ang hindi pa nakarinig ng pelvic floor o iniuugnay nila ito sa mga Kegel exercise na sinabihan kayong gawin pagkatapos manganak at pagkatapos ay kinakalimutan sa susunod na 40 taon. Mayroong isang laganap na paniniwala na kung hindi mo pinagtuunan ng pansin ang mga kalamnan na ito noong mas bata ka pa huli na para gumawa ng pagbabago ngayon, ang huli na ang lahat na maling akala na ito ay humahantong sa isang pasibong pagtanggap ng pelvic floor dysfunction na isang pangunahing sanhi ng marami sa mga issue sa intimate health na sumasalot sa mga nakatatandang kababaihan, kabilang ang urinary incontinence, pelvic organ prolapse, at maging ang nabawasang kasiyahan sa pakikipagtalik. Ang pag-iisip na ang mga kalamnan na ito ay hindi na matutulungan ay parang paniniwalang masyado ka nang matanda para magsimulang magbuhat ng isang librang bigat para palakasin ang iyong braso. Ito ay simpleng hindi totoo. Upang maunawaan kung bakit ito napakahalaga, kailangan ninyong isipin kung ano talaga ang inyong pelvic floor. Ito ay hindi isang solong kalamnan. Ito ay isang masalimuot at magkakaugnay na duyan ng mga kalamnan litid at connective tissue na umaabot mula sa inyong buto sa pubic sa harap hanggang sa inyong tailbone sa likod. Ang muscular na duyan na ito ay may 3 mahalagang tungkulin. Sinusuportahan nito ang inyong mga pelvic organ pantugmatris at bituka. Tinutulungan kayong mapanatili ang kontrol sa pag-ihi at pagdumi-continence at may mahalagang papel ito sa sexual na paggana at pagkasabik. Sa paglipas ng buhay, ang duyan na ito ay maaring humina dahil sa pagbubuntis, panganganak, malalang pag-ubo, pag-iri, dahil sa constipation at sa simpleng epekto ng grabidad at pagtanda. Mahalaga ang pagkawala ng estrogen pagkatapos ng menopause ay nagbabawas din ng mass at tono ng kalamnan sa buong katawan kasama na sa pelvic floor. Kapag humina ang sistemang ito ng suporta, ang mga kahihinatnan ay maaaring magbago ng buhay. Ang isang mahinang pelvic floor ay isang pangunahing sanhi ng stress incontinence, pagtagas kapag umuubo, bumabahing o tumatawa, at urge incontinence, isang biglaan at desperadong pangangailangan na umihi. Sa mas malubhang kaso, maaari itong humantong sa pelvic organ prolapse, kung saan isa o higit pa sa mga pelvic organ ay nagsisimulang lumaylay sa kanal ng ari na nagdudulot ng pakiramdam ng kabigatan, presyon o isang kapansin-pansing umbok. Ang solusyon ay hindi ang sumuko, kundi ang mag-rehabilitate. Maaari ninyo at talagang dapat simulan ang pagpapalakas ng inyong pelvic floor ngayon, ano man ang inyong edad. Ang pundasyon nito ay ang Kegel exercise, ngunit ang susi ay ang tamang paggawa nito. Napakaraming kababaihan ang mali. Ang paggawa nito pinipiga ang kanilang mga puwit o mga kalamnan sa tiyan, sa halip na ang target na pelvic floor. Subukan nating hanapin ang tamang mga kalamnan ng magkasama ngayon din. Sa susunod na kayo ay umiihi, subukang pigilin ang daloy ng ihi sa kalagitnaan. Ang mga kalamnan na ginagamit ninyo para gawin iyon ay ang inyong mga pelvic floor muscle. Huwag itong gawing ugali habang umiihi. Ito ay isang paraan lamang para matukoy ang mga kalamnan. Kapag natukoy na ninyo ang mga ito, maaari na ninyong gawin ang mga ehersisyo kahit saan, kahit kailan, habang nakaupo o nakahiga. Narito ang isang simple at epektibong routine
Ubusin ang laman ng inyong pantog. Higpitan ang mga pelvic floor muscle na yon at hawakan ng contraction sa bilang na 5 segundo. Pagkatapos ganap na i-relax ang mga kalamnan sa bilang na 5 segundo. Kasing halaga ng pag-contract ang ganap na pag-relax ng kalamnan. Ang inyong layunin ay dapat na umabot sa paghawak ng contraction sa loob ng 10 segundo na sinusundan ng 10 segundo ng pahinga. Sikaping gumawa ng isang set ng DES, pag-uulit 3 beses sa isang araw. Maging mapagpasensya, maaring tumagal ng ilang buwan bago mapansin ang isang makabuluhang pagpapabuti, ngunit ang pagiging consistent ang susi. Para sa maraming kababaihan, lalo na kung nahihirapan kayong tukuyin ang mga kalamnan o may malubhang sintomas ng pagtagas o prolapse, ang pinakamahusay na hakbang ay humingi sa inyong doktor ng referral sa isang pelvic floor physical therapist. Sila ay mga espesyal na therapist na maaaring magbigay ng isang personalized na plano ng ehersisyo gumamit ng biofeedback upang matiyak na tama ang inyong ginagawa at tunay na baguhin ang inyong pelvic health. Ibabahagi ko ang isa pang kwento. Si Susan, isang retiradong 68 taong gulang na guro mula sa Davao, ay isang masugid na birdwatcher. Ngunit sinimulan na niyang tanggihan ang mga imbitasyon na sumama sa mga birding trip kasama ang kanyang mga kaibigan. Inamin niya sa akin na natatakot siyang magkaroon ng aksidente. Ang mga daanan ay madalas na walang banyo at nalaman niya na ang tuwa sa pagkakita ng isang bihirang ibon ay madalas na nagdudulot ng malaking pagtagas. Naramdaman niyang lumiliit ang kanyang mundo. Kumbinsido siyang mamumuhay na lamang siya na may adult diapers magpakailanman. In-refer ko siya sa isang mahusay na pelvic floor PT. Sa pamamagitan ng mga nakatarget na ehersisyo at mga diskarte sa pagsasanay ng pantog sa loob ng 6 na buwan, si Susan ay bumalik na sa mga trail. Nagpadala siya sa akin ng isang postcard ng isang Philippine Eagle mula sa isang paglalakbay sa Philippine Eagle Center. Sa likod isinulat niya, "Tratay de la Paz, hindi ninyo lang ako tinulungan sa aking pantog. Ibinalik ninyo ang aking passion. Ito ay isang magandang paalala na ang pagpapalakas sa mga nakatagong kalamnan na ito ay nagpapalakas sa inyong kakayahang mamuhay ng isang buo at aktibong buhay. Ito ang nagdadala sa akin sa aking huling check-in sa inyo. Naisip niyo na ba ang tungkol sa kalusugan ng inyong pelvic floor? Naniniwala ba kayo na huli na para gumawa ng pagbabago? O marahil hindi kayo sigurado kung paano gawin ng tama ang mga ehersisyo? Nakikita niyo na ba ngayon kung paano konektado ang nakatagong core na ito sa napakaraming aspeto ng inyong kapakanan? Kung ang impormasyong ito tungkol sa pelvic floor ay naging kapaki-pakinabang at nag-udyok sa inyo na bigyan ng higit na pansin ang mga mahahalagang kalamnan na ito, mangyaring i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi o kung mayroon kayong mga karagdagang tanong, mangyaring i-type ang 0. Binabasa ko ang bawat komento. Habang papalapit na tayo sa pagtatapos, balikan natin saglit ang ating pinagdaanan. Tinanggal natin ang 3 sa mga pinakakaraniwan at mapaminsalang pagkakamali sa self-care na maaaring makompromiso ang intimate health ng mga kababaihan sa kanilang ginintuang taon. Pinalitan natin ng malupit na sumisirit sa linis na mito ng katotohanan ng banayad at pH-appropriate na pangangalaga. Hinamon natin ang kultura ng tahimik na pagtitiis. Binibigyan kayo ng kapangyarihan na tanggihan ang discomfort at hanapin ang mabisang paggamot na nararapat para sa mga issue tulad ng panunuyo, masakit na pakikipagtalik at incontinence. At natuklasan natin ang kapangyarihan ng inyong nakatagong core na nauunawaan na hindi pa huli ang lahat para palakasin ang inyong pelvic floor upang suportahan ang inyong katawan at inyong pamumuhay. Ang bawat isa sa mga pagbabagong ito sa pananaw at gawi ay isang malalim na pagkilos ng pagmamahal at paggalang sa sarili. Ang aking huling payo ngayon ay ito.
Gusto kong tingnan ninyo ang yugtong ito ng inyong buhay, hindi bilang isang paghina, kundi bilang isang yugto ng karunungan. Mayroon na kayong karunungan ngayon na pakinggan ang inyong katawan sa paraang hindi ninyo nagawa noong kayo ay nasa 20 o 30 taong gulang. Ang inyong katawan ay nagsasalita sa inyo sa pamamagitan ng mga bulong ng discomfort, panunuyo o kahinaan. Noong nakaraan, maaaring masyado kayong abala o tinuruang baliwalain ang mga bulong na yon. Hindi na ngayon. Ang inyong bagong kabanata ay tungkol sa pakikinig ng may habag at pagtugon ng may sapat na kaalaman at banayad na pangangalaga. Kayo ang pangunahing eksperto sa inyong sariling katawan. Kayo ang pinakamatatag na tagapagtanggol nito. Huwag matakot na pumasok sa opisina ng inyong doktor, tumingin sa kanilang mga mata at magsimula ng isang pag-uusap sa mga salitang, "Nakakaranas po ako ng ilang pagbabago at gusto kong maunawaan ang aking mga opsyon." Pinaghirapan ninyo ang karapatan sa isang buhay na puno ng ginhawa, kagalakan at sigla. Angkinin ninyo ito at iyan ang nagdadala sa akin sa isang simple ngunit makapangyarihang aral sa buhay na higit pa sa larangan ng gynecology. Hindi pa huli ang lahat para maging aktibong kalahok sa sarili ninyong buhay. Hindi pa huli ang lahat para iwaksi ang isang gawi na hindi na nagsisilbi sa inyo para magtanong ng isang tanong na dati ninyong kinatatakutan, para humingi ng tulong para sa isang sakit na akala ninyo ay kailangan ninyong tiisin mag-isa o para palakasin ang isang bahagi ng inyong sarili na akala ninyo ay nawala na sa paglipas ng panahon. Ang inyong kalusugan, inyong kaligayahan at inyong kapayapaan ng isip ay karapat-dapat sa pagsisikap. Maraming salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Ang inyong kalusugan at kapakanan ay napakahalaga. Kung nakita ninyong mahalaga ang talakayang ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi ng inyong pinakamahalagang natutunan sa mga komento sa ibaba. Ang pagbabahagi ng ating mga kwento, ang paraan upang sirain ang mga pader ng katahimikan at stigma. Pakiusap ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kapatid-kaibigan at sino mang babae sa inyong buhay na maaring makinabang sa kaalamang ito. At panghuli, kung nais ninyong patuloy na makatanggap ng tapat at ekspertong payo sa kalusugan upang tulungan kayong mamuhay ng mas masigla, malugod ko kayong inaanyayahan na mag-subscribe sa channel na ito. Maging malusog at maging mabait sa inyong mga kahangahangang katawan.